Quezon City Jail. Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Secretary Bunoan, sinubina ng DOJ sa kasong plunder. Armed Forces of the Philippines biniberipika pang report na isang Pinoy mercenary ang napatay sa Russia-Ukraine War. Complete ng Allison Shipping Line, sinuspende ng Department of Transportation matapos lumubog ang isa nitong ro-ro vessel sa Basilan. Detol lumakyat na sa 24. Amihan at shear line patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye, apektado pa rin ang Northeast Monsoon o Amihan at shear line ang malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, magdudulot ng isolated rain showers ang shear line sa Eastern Visayas, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ang katamtaman hanggang may kalakasang ulan naman ay maaaring magdulot ng flash floods at landslides sa nasabing mga lugar. Samantala ang Amihan naman ang makakaapekto sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Magdudulot ito ng kalat-kalat na bagulan habang ang localized thunderstorms naman ay mararanasan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Napilitang lumikas ang mga residente sa ilang barangay sa Calamansig, Sultan Kudarat dahil sa sunod-sunod na malalakas na mga pagyanig na naranasan hanggang kaninang madaling araw. Pasado alauna ng madaling araw nang umalis ng kanilang mga tahanan ng mga residente sa barangay Santa Clara sa Calamansig para magtungo sa mga evacuation site. Sinunan din ito ng paglikas din ng mga taga-barangay Nililidan, partikular na yung mga malalapit sa coastal area. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, alas 10:47 kagabi nang maramdaman ang magnitude 4.7 na pagyanig. Sinundan ito ng magnitude 4.8 alas 11:50 ng gabi, magnitude 3.9 dakong alauna ng madaling araw, magnitude 4.4 dakong alauna 41 at magnitude 4.7 dakong alauna 44 ng madaling araw. Nakaka-alerto na rin ang local government unit sa mga susunod pang mga pagyanig. At tamayanan nyo mami at intindihin natin mula po sa PVOX kung ano po itong mga pagyanig na ito na nararanasan dyan po sa Sultan Kudarat. Formal lang sinimulan ang konstruksyon ng Disaster Risk Reduction Management Office Flood Monitoring Command Center sa Maynila. Layunin ang itatayong pasilidad na mas mapalakas pa ang kahandaan ng Maynila sa mga sakuna, partikular na sa pagbabantay at pagtugon sa matitinding pagbaha. Pinunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang groundbreaking ceremony para sa itatayong pasilidad. Mahalagaan niya ang magiging papel na gagampanan nito para makapagsalba ng buhay at mga ari-arian. Inaasahang sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at datos na manggagaling sa command center, mas magiging mabilis na at epektibo ang pagresponde ng lokal na pamahalaan tuwing may kalamidad. Umakyat na sa 24 at ang bilang naman ng mga namatay habang 10 pa ang patuloy na nawawala sa paglubog ng MV Tricia Kerstin 3 sa Basilan. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban, kabilang sa mga nawawala pa rin ang mismong kapitan ng barko, 8 tripulante at isang Coast Guard Marshal. Nasa 316 ang sakay ng barko ang nailigtas na, habang inaasahang nakarating na sa Basilan ang 6 na ipinadalang technical divers na tutulong naman sa search and rescue operations, habang 10 karagdagan pa ang darating ngayong araw. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng paglubog ng barko, habang sinisilip na rin kung may mga paserong sakay ng barko ngunit hindi nakalista sa manifesto. Idineklara ng Department of Transportation na grounded muna ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na MV Tricia Kerstin sa Basilan. Inanunsyo mismo ni Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation
Ang naturang hakbang kasunod ng kanyang pagbisita sa Zamboanga City. Ayon kay Lopez, sa natasan na niya ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina magsagawa ng safety audit at masusing inspeksyon sa lahat ng passenger vessel ng kumpanya. Sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban, magpapadala sila ng technical wreck drivers o divers upang siyasatin ang records ng Trista Kerstin 3 na nasa 76 na metro ang lalim. Gagamitin din ang remotely operated vehicle upang hanapin ang 10 pang nawawala kabilang ang kapitan ng barko. Babala ni Lopez, tuluyang kakanselahin o pahabain ang suspensyon ng prangkisa ng Alison kung mapapatunayang may mga paglabag ang nabanggit na kumpanya. Kung niyo po matatandaan, isa sa mga nakikitang sanhi ng paglubog ng naturang barko ay ang pagtagilid umano ng isang truck. Baka hindi na itali na mabuti, no ha? Na naging dahilan kung gaya't nawalan ng balanse ang barko. Magandang umaga, Pilipinas! Nag-deploy na rin ng mga oil spill boom at oil dispersant ang Philippine Coast Guard sa katubigan ng Balok-Balok Island sa Basilan kung saan lumubog ang MV Krista Kerstin 3. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban, bagamat may naobserbahan ng oil sheen sa paligid, hindi naman nila pinangangambahang magdudulot ito ng oil spill na may kargang 25,000 liters ng diesel. Paliwanag ni Gaban, mabilis na mag-dissipate o mag-evaporate ng diesel sa tubig dahil sa itinuturing itong light oil. Sa ngayon, prioridad pa rin ng mga otoridad ang magsagawa ng search and rescue operation sa nawawala pang mga pasahero ng MV Krista Kerstin. Based sa ating aerial survey kahapon, it's only oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig, yung discoloration na yan. Yun po yung nakita kahapon. So sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahan. We cannot say conclusively na wala. It should be subjected to a more thorough scientific investigation. But kung by plain view, normally yung oil nasa surface lang naman ng tubig. Dapat namang papanagutin ang Alison Shipping Lines at part owner nito na si Zamboanga City Mayor Kaimir Adan Olaso sa nangyaring paglubog ng MV Krista Kerstin sa katubigang sakop ng Basilan. Itong giniit ni Sulu Representative Samir Tan kasabay ng pagpapabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing biktima. The mayor, with all due respect, is my colleague during the 19th Congress. If I may name him, Mayor Kaimir Olaso, I am respectfully calling on you that please take responsibility on this incident because come to think of it, you're the chief local executive. Anyone you blame, it all boils down on you because you are the local chief executive and it is your responsibility. Furthermore, the business is, as far as my knowledge is concerned, you're a part owner of this business. And it happened 3 times already in a decade. Imagine, of all the vessels, of the many vessels, shipping vessels, traveling from Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, lahat sa inyo ang lumulubog at umaapoy. So, this is a clear sign of negligence. Ayon naman kay Basilan Representative Yusuf Alano, hindi biro ang tatlong aksidenteng kinasangkutan ng Alison Shipping sa nagdaang dekada. Nabatid na lumubog din pala ang MV Danica Joy 2 na ino-operate din ng Alison Shipping Line noong 2016 habang nasunog naman ang Lady Mary 3 noong 2023 na ikinasawi ng 31 katao. Hawak na ng Parañaque City Police ang pinya vendor na humambalos at nagnakaw sa 62 anyos na Japanese national sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Nadakip sa kanyang bahay sa Pasay City ang 49 anyos na suspect na natukoy ng mga otoridad sa tulong ng CCTV footage. Ayon kay Parañaque Police Chief Colonel Nicolas Piñon Jr., makalang ulit na hinampas sa ulo ng suspect. Ang dayuhan na nooy nagsa-sightseeing lamang bago hinablot ang bag nito na may lamang 50,000 yen, pasaporte, cellphone at iba pang dokumento.
Sa ulat ng NCRPO, hindi na nabawi pa ang pera mula sa suspect dahil naipalit na itong sa money changer. Samantala, nilinaw naman ng pulisya na isolated case lamang ang naturang insidente at hindi naman makakaapekto sa turismo ng bansa. Initial na isasampa natin sa kanya ay of course robbery with violence. It's up to the prosecutors kung ano yung magiging, kung kaya nilang i-rebate or not. So, solution po ng kaso can be attributed of course doon po sa strict follow-up and supervision po ng ating mga kapulisan, and at the same time nakatulong din po yung community and lalong-lalo na po doon sa program po natin ng program po ng Parañaque City na lagyan lahat ng mga CCTV yung mga crucial places po dito sa Maganda umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at maprotektahan ang mga manlalaro laban dito. Inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng Pagcor Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o kaya magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan din ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ng Chairman ng Pagcor, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan kapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. 19 na minuto makalipas ang alas 4 mga misis. Amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! Habang kayo'y maagang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 3,000 piso, 3,000. Ayun. Yung isa daw dyan ay lalagyan ng tea. Tea. Pagka dalagang umu-order sa restaurant, can I have a tea? Yan. Pagka may asawa na daw, pabili ng tsaa. Ayan. Ang isang item ay tea. Lalagyan pala ng tea. Yan. Yung isa, yung hulaan nyo. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 21 makalipas ang alas 4. Tiniyak ni Education Secretary Sani Angara na aksyonan ng DepEd at hindi lamang mananatiling papel ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ito'y matapos formal isimite ng EDCOM-2 sa Kamara ang kanilang final report na may titulong Turning Point, A Decade of Necessary Reform at ang National Education and Workforce Development Plan o NATPLAN para sa 2026 to 2035. Pagtitiyak ni Secretary Angara, gagawa ng konkretong aksyon ng kagawaran ng nasaming rekomendasyon na may malinaw na timeline para sa mga paaralan, guro at mga mag-aral. Kasabay nito ang pagtitiyak ni Angara na patuloy na makikipagtulungan ang ahensya sa Kongreso at iba pang development partners ng DepEd para i-monitor ang NATPLAN. At ang napaka-importante po dito, yung pong kapasyahan ng DepEd na pagka talagang hindi pwedeng pumasa, hindi ipapasa. Hindi yung natin ang nakagawian na walang iwanan o walang may iwan. Kasi may mga eskwelahan kuminsan na dahil sa ayaw nilang maapektuhan yung kanilang performance bonus, ayun,
Kahit naman hindi talaga dapat pumasa, pinapapasay ho yung bata. Kaya nangyayari, naapektuhan po ang ating national performance. Marami ang mga batang tumutungtong ng high school o ng senior grade na hindi man lang marunong magbasa. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang ating tropang Pogi kasama ang Pride Detergent ay nasa barangay Balong Bato, San Juan City. Ayan, ha? So ang grupo po nila Sherwin Alparo ay nandyan po sa barangay Balong Bato, San Juan City. Lakasan nyo na inyong mga radyo telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ngayong araw na ito ay sagacious. Sagacious. Ayan, ha? Sa Tagalog po ay matalino. Sa Cebuano, mainalamon. Ayan, mainalamon. Ibig sabihin, maraming nalalaman. Ha? Ano sa Ilocano ang ano? Ano sa Ilocano ang matalino? Wala dyan? Sige. Basta ang word na hinahanap natin ay sagacious. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Ha? At saka si Jose Ramon Nolod na maagang bumibiyahe. Nandyan po sa New Jersey. Good morning. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Isabela. At magandang umaga din sa mga taga Santa Maria, Laguna. Elmer Salvador, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Isang team ng Department of Agriculture ang nagtungo sa sentro ng kalakalan ng pagkain sa Maynila, ang Divisoria. Ito'y upang personal na masaksihan kung paano gumagalaw, ipinapasa at nadaragdagan ang halaga ng presyo ng mga gulay at iba pang mga produktong agrikultural bago makarating sa mga mamimili. Bahagi ng pagbisita ang pinaigting na market monitoring na ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. naglalayong panatilihing matatag ang supply ng pagkain at maiwasan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Pinangunahan ni Assistant Secretary Genevieve Belicaria Guevara ng Agribusiness Marketing and Assistant Service ng DA ang team na direktang nakikipag-usap sa mga retailer, reseller, wholesaler, market facilitators upang mangalap ng mahalagang impormasyon sa merkado. Layunin na aktibidad na matukoy kung saan nagaganap ang mga pagbabago ng presyuhan at kung paano naiipon ang mga gastos sa buong supply chain. Sa merkado, nakakasalamuhan ng team ang mga trader na mula sa Nueva Ecija, ilang wholesalers, sumalit ang Manila Hawkers Office, ang malinaw na nagpapaliwanag sa daloy ng kalakalan. Karaniwang ibinababa ng mga biyahero at mga kargador ang mga produkto sa mga itinakdang lugar kung saan naroroon ang kanilang mga contact buyer. Isinasagawa naman ang bayaran sa pamamagitan ng tseke at mga digital transport tulad ng GCash, Paymaya, bank transfer, ang iba pa. Batay po ito sa naunang kasunduan sa pagitan ng wholesaler at may-ari ng produkto. Inilatag din ng malinaw ang proseso sa pagbuo ng presyo. Halimbawa, ang isang 10 kilong sako ng ampalaya ay nihahatid sa mga wholesaler sa halagang humigit kumulang 850 pesos. Maaari naman itong maibenta sa mga retailer sa presyong 1,000 pesos na pick-up basis. Ipinunto ng mga trader na ang tubo ay nakadepende sa operational cost. Kabilang dito ang roadside fees na 20 pesos per meter. Aba, meron ganon? Taunang hawker's fee na 1,275 pesos at ang gasto sa pagbubuhat na 50 pesos sa kada 4 na sako. Oh, hirap na nun. Kung ganon kabigat, 4 na sako, 50 pesos lang ang bayad. Dagdagan nyo naman ng konti. Wawa naman yung mga nagbubuhat, di ba? Anyway, yun talaga ang rate. Maganda umaga, Pilipinas! Kumusta ho yung mga taga-Malyig, Isabela? Bilanggo ng Cotabato City Jail na may kasong rape na gawang makatakas kagabi. Uy, susme. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naalarma ang BJMP Cotabato City Jail matapos magawang makatakas ng isa nilang detainee Martes alas 7 ng gabi.
Kinilala ang tumakas na isang Jason Maulana Kasan alias Dumbo A. Sanguan na nakulong nitong December 2025 lamang dahil sa kasong rape under paragraph A1 Article 266A of the Revised Penal Code as amended by RA 8353. Naalarma na rin ang Cotabato City Police Office in coordination sa lahat ng police stations at mga barangay tanod. Pinaniniwala ang nasa loob pa ng lungsod ang Cotabato ang naturang taka sa bilanggo at matay sa deskripsyon ng BJMP personnel ang biktima ay nakasuot ng kulay itim na t-shirt o sando at nakapajama at ang buhok ay military haircut. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June. Nakumpiska naman ng Bureau of Customs sa mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana na deklarang jeans o pantalong maong sa Port of Clark, Pampanga. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang parcel ay galing sa California, USA, dumating ng Pilipinas noong ikalawang linggo ng Enero ngayong taon patungo sana ng Batangas. Ang high-grade marijuana na umabot sa mahigit 700 grams ay may kabuuang halaga na 1.07 million pesos. Sinabi pa ni Nepomuceno na ang parcel ay minarkahan ng X-ray inspection project dahil sa kahinahinalang image at kaagad na isinagawa ang 100% physical na pagsusuri ng mga customs examiners sa presensya ng mga operatiba ng PDEA, PNP, Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs. Sa kinuhang sample ng PDEA para sa chemical analysis, nakumpira ang presensya ng marijuana na inuri bilang isang mapanganib na droga sa ilalim ng Republic Act 9165. Sinabi ni Nepomuceno na ang nakumpiskang kontrabando ay sumasalamin sa matatag na determinasyon ng mga katauhan ng kawanihan ng adwana na panatiling ligtas ang mga pasukan, lalong-lalo ng mga paliparan, mapigilan ang mga iligal na droga na makapasok sa bansa. Sinabi pa ng Customs Commissioner bahagi ito ng patuloy na pagtupad ng sama-samang pagsisikap na lumikha ng isang mas ligtas na kapaligiran para sa publiko at panatilihing ligtas sa mga komunidad laban sa illegal drugs. Maganda umaga, Pilipinas! Pinalawak naman ng National University o NU ang operasyon nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga campus sa 7 lungsod sa labas ng Metro Manila. Lain ng hakbang na magbigay ng dekalidad na edukasyon at patas na oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino sa mga lalawigan at masugpo ang lumalalang problema sa brain drain ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 84,000 na mga mag-aaral na ang sinisirbisyohan ng National University sa iba't ibang panig ng Luzon at Visayas na bahagi ng pakikipagtulungan ng universidad sa SM Investment Corporation upang mapaliit ang economic gap sa pagitan ng urban at ng rural sector. Ayon kay Dr. Renato Carlos Ermita, Presidente at CEO ng National University, gumagamit ang institusyon ng isang standardized salary matrix na sa lahat ng sangay nito para makahikayat ng mga lokal na professionals at matiyak ang mga profesional sa mga probinsya ay tumatanggap ng katulad na sahod ng mga empleyado sa Maynila. Congratulations! Dahil dito maraming returnees o mga profesional na dating nagtatrabaho sa Maynila ang piniling bumalik na lamang sa mga probinsya upang doon maglingkod. Bahagi din daw po ito ng expansion program ng SM Investment para magkaroon ng mas matatag na local employment sa mga probinsya. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, eto naman bad news. 4:31 ang oras sa buong Kapuluan. May abiso sa mga customer ang Meralco. Nakamba ang tasingil ng kuryente mula Marso matapos na aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang mahigit 31 billion pesos. 31 billion pesos na halaga ng claims ng ilang producer ng kuryente. Sa ilalim nito, tataas ng karagdagang 28 centavos per kilowatt hour ang sisingilin sa mga customer ng Meralco. Tatagal ng 12 hanggang 36 na buwan o hanggang mabayaran ng buo ang nasabing halaga. Paghahatian ng San Miguel Corporation, Accent Corporation at Panay Energy Development Corporation ang masisingil bilang pambayad sa kanilang mga claims na aabot nga ng 31 billion pesos. Kaya nga tigilan na natin yung katarantaduhang pitol na yan Bantakin nun ninyo Mag-i-invest sila para daw sa renewable pero para hindi sila malugi. Kahit hindi ka gumagamit ng kuryente galing sa renewable energy, bayad ka.
ng pitol. Tapos meron pa, green energy allowance. Sa kabila nito, tiniyak naman ng ERC Chairman at CEO na si Francis Saturino Juan, magiging minimal o halos walang epekto ang nasabing adjustment sa pangkalahatang power rates ng Meralco. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. 92 na mga dating rebelde sa Davao del Norte nagbalik loob sa pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, formal na nagbalik loob sa pamahalaan ang 72 dating rebelde sa Talaingod, Davao del Norte kahapon Enero 27, 2026 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng militar at lokal na pamahalaan para sa kapayapaan at pagkakasundo sa komunidad. Pinangunahan ng 10th Infantry Aguila Division sa pamamagitan ng 68th Infantry Battalion ang masurrender at presentasyon na ginanap sa Balimba Hills Activity Center sa Barangay Santo Niño, katuwang ang mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang mga nagbalik loob ay mula sa mga nabuwag na armadong grupo sa ilalim ng Southern Mindanao Regional Committee. Bilang bahagi ng proseso, isinuko nila ang 29 na iba't ibang low power firearms para sa wastong disposisyon ng pamahalaan bilang agarang tulong na mahagi ang lokal na pamahalaan ng food packs at tulong pinansyal upang suportahan ang muling pagsisimula ng mga dating rebelde at kanilang pamilya sa komunidad. Binigyan din naman ni Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Aguila Division, na ang kaganapan ay hindi lamang pagsuko kundi isang kolektibong pangako para sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun. Ohayo gozaimasu, Kaloy-san, dyan po sa Japan, ha? Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Kalamba. Ikinababahala na ng ilang bansa sa Asia ang outbreak na nakamamatay ng Nipah virus sa West Bengal sa India. Dahil sa banta ng virus, agad na nagpatupad ang mas mahigpit na screening measures ang mga kalapit bansa ng India upang mapigilan ang pagpasok nito sa kanilang teritoryo. Nagsimula na ang Thailand sa pagsusuri sa mga pasahero sa 3 pangunahing paliparan na tumatanggap ng flight mula sa West Bengal. Gayon din ang bansang Nepal, naglunsad ang screening sa Kathmandu Airport at sa mga land border points nito patungong India. Sa ulat mula sa India, 5 healthcare worker ang kumpirmadong nahawaan ng virus sa unang bahagi pa lamang ng buwan. At sa kasalukuyan, isa na sa mga manggagawa na nasa kritikal na kondisyon at nasa 110 katao naman ang nagkaroon ng direktang kontak sa mga pasyente na ngayon nakakwarantina rin. Ang Nipah virus ay isang uri ng zoonotic virus na naipapasa mula sa hayop gaya ng mga baboy at fruit bats at kalaunan humahantong sa tao. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o direktang kontak ng isang tao na infected at itinuturing ito ng World Health Organization bilang isa sa 10 o top 10 priority diseases kasama ang COVID-19 at Zika virus dahil sa potensyal nitong maging malawakang epidemya. Tayo kaya dito sa NAIA, may mga measures din kayang ginagawa. Maganda umaga, Pilipinas! Adan, sige, lagi ho tayo mag-iingat, lalong-lalo na yung mga pupunta ho ng India, ha? Magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH ibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May huli na.
May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Sa Kuya Angel, magandang umaga. At syempre, sagacious yung ating nahuling winner ngayong umaga. Tignan mo naman, tignan mo, nakatulala. Magandang umaga po. Yung mga ganyang malaki ang noo, Sherwin, yan ang matatalino. Oo, malapad. Malapad ang noo nito. Oo, yan, matalino. Pangalan niyo po? Bobot Molina po. Si Tatay Robert. Tatay Robert, palagi kayo naka-tune in. Dahil tignan mo yung kanyang tindahan. Yan, ang dami ng tao. Dami bumibili. Yan, maraming panindang agahan. Ang liit lang ng tindahan ni Kuya, pero ang laming may bibili. Oo, ayan yung kanyang paninda, almusalin, yung mga fried chicken neck, yan, yung mga chicken breast, meron pang pansit, sopas, at tortang talong. Ayan. Ano masasabi niyo po sa tinda niyo? Okay lang po. Ako, gusto niyo, tanungin niyo ako. Ang sarap ng chicken, nung chicken neck. Oo naman po, marami na pong bumibili kahit paano. At medyo nasasarapan po sila. Medyo lang ha. Dapat, medyo lang. Ako nga nasarapan eh. Dapat nasasarap. Sino ba daw medyo lang? Sino man tumitira? Sino man nagtitimpla niyan, Kuya Robert? Kaming mag-asawa po. Ay, talaga Kami lang niluto po sa... ang mga nagluluto, kaming dalawa. Niluto ng may sahog ng pagmamahal. Kaya pala napakasarap. Napakasarap. Ilan ang Salamat po. Ilan chikiting ho ninyo, Mang Robert? Dalawa po. Dalawa. Isang babae at saka isang lalaki po. Ba't parang ang bagal ho ninyo mag-isip? Pwede mo na sabihin, dalawa po. Pero sabi niya, nag-isip Baka pa siya. meron pang Kung nakikinig siya. Wala naman po. wala na. Sagad na yun, sagad na yun. Sagad. Mahirap naman po mabuhay ng mga anak kung sobrang dami. Sobrang dami. Ayan. Tama Maliliit na pa ba? po sa amin yun. Maliliit pa ba? Malalaki na? Malalaki na po. Kaso yung panganay ko po hindi na nag-aaral kasi natakot nung pandemic. Yung bunso kong lalaki na lang po ang nag-aaral. Anong year na? Yung bunso po grade 7 po. Grade 7. Siya, Opo. sige. Oo. Kumbinsihin niyo yung anak niyo, yung elder na mag-aaral, ha? Siya, sige. Para maging sagacious. Ayan. Sige. Go. Bigyan na natin. Dahil kayo naka-tune in na malakasan sa online. Opo, online. Online sila nakatutok sa DZRH. Kasi pag bumili ka rito, madidinig mo yung programa ni Angelo Palmones. Yan ha. Opo. Lagi po kami nakasubaybay kay Angelo Palmones po. Dahil palagi kayo nakasubaybay kay Angelo Palmones, eto meron kang 1,000 pesos. Thank you po. At kapag nakuha mo pa yung ating word of the day, makukuha mo rin yung ating DZRH mini component. Thank you po. Sagacious po. Sagacious. Kala ko, thank you. Thank you, word of the day. Sagacious. Sa Tagalog. Sagacious. Sa Tagalog, matalino. Sa Cebuano, mainalamon. At sa Panggalatok, matalisyo. Ayaw pa na diba? May bago yan, ha? Matalisyo. Panggalatok. Yan, oo. Dahil nakuha mo yung ating word of the day, ito meron kang DZRH mini component. At syempre dahil malapit na ang Chinese New Year, malapit na Pebrero 17, ito meron kang Medianoche Basket para sa DZRH. At syempre, meron ka ring pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner with Strawberry Bloom Detergent Powder, Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman napakaraming labahan, ubos lahat yan. Thank you po. Maraming salamat. Ako maraming salamat din sa inyo. Para malapit pa rin si Tatay Oo nga, Robert. Tay, May pinagdadaanan po ba ang relasyon o ano? Okay lang naman po. parang Wala naman. Ito lang naman po. Kumain kaya kayo ng chicken joy nyo? Yung chicken na parang, neck. yan, di ba ang ganda ng ngiti ni Kuya? Yeah. Okay naman po. Nakakasmile na si Kuya. Yan. Thank you. Thank you po. Okay, ingat. Nako, at maraming salamat din po sa inyo. Thank you for making DZRH number 1 in Mega Manila. Yan, nasa pinaka-recent survey ng Kantar Media. Number 1 na naman po ang DZRH. Kaya naman maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programa ng DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Pati si Ma'am Evan lang. Sabi niya, parang ang lungkot ng face ni Kuya. Hindi na ngayon.
Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga suki dyan ho naman sa Pangasinan at magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Abulog, Cagayan. Magandang umaga din sa mga taga Santa Fe, Bantayan Island. Ito ba yung nasa Cebu? Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dyan sa mga medyo busangot ang mukha ngayong umaga, marami yung problema. Eto, papakita namin sa inyo. Alam ba ninyo merong smiley spider? May Ari Steve, ayan, nakita ko ninyo. Smiley, nakasmile yung spider. Yan po ay matatagpuan sa loob po ng kagubatan ng Hawaii. Ang tawag dyan ay happy face spider. Maliliit lang ho siya, no ha? Pero yung kanyang drawing sa likod talagang shape naturally by genetics. Ano? Cute. Di ba? Pagka nakakita ka ng ganyan nga sa gubat, paano ka matatakot, ha? Ayan, ha? Pero ito ho pala, makikita lamang sa Oahu, Molokai, Maui, at saka sa island ng Hawaii. Nandun lang sa 4 islands na yan, matatagpuan ang variety ng happy face patterns ng ganyang klase ho ng gagamba. Ang tawag dyan ay tawag sila saan ba yun, ha? May tawag dyan. Nawala tuloy ako. Pero ano ho siya, ha? Yun daw pong pagkakaroon. Ayan. Happy face spider is endemic in Hawaii to the Hawaiian archipelago. The spider population of these 4 islands show a variety of happy face patterns such as variation in forms is referred to as molliformism. Ayan, ha? Pero ingat ho kayo dyan sa Hawaii dahil meron din ho palang mga black widow spiders dyan, ha? At brown violin spiders na fairly widespread and dangerous. Ayan, ha? O kaya wag tayo dapat, hindi tayo nakabusangot pagka umaga. Dapat salubungin natin ang araw ng may ngiti at sigla. Magandang umaga, Pilipinas! Belated happy birthday kay Director Joel Valera ng Mimaropa. Dating director mo ng DTI dyan po sa Mimaropa. Kita niyo naman. Ang gandang smile talaga ni Director na Joel, ha? Ayan, ha? At sa kanyang pamilya, kasama si Ma'am Stelna. Okay. Dito na ho tayo kay Director Teresito Toto Bacolcol. Nasa linya na ho natin. Kumustahin ho natin yung sunod-sunod na paglindol dyan po sa may Sultan Kudarat. Director, may buntag, magandang umaga. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, kumusta ho yung... Ano nagtitrigger nitong lindol na ito sa Mindanao? Yung Cotabato Trench yung nag-trigger nitong earthquake swarm sa may Sultan Kudarat. Earthquake swarm ang tawag ho natin dito. So hindi sabihin, hindi siya aftershock, ha? Ng isang mas malakas na pagdinig. Hindi. Kasi yung earthquake sequence may main shock tayo and then afterwards mga maliit na aftershocks. Ito kasi wala tayong main shock and then halos magkakasunod-sunod yung mga lindol na hindi natin ma-identify yung aftershock. Yung main shock, wala po siyang identified na main shock. Kasi nga, yung iba 4.7, tapos later on 4.8, di ba to? Lumalakas eh. 5.4 yung kanina, na-reduce na natin from 5.7. Nag-calculate kami habang nakuha namin yung data. 5.4. Ito yung pinakamataas, 5.4. Yes. 5.4, may kalakasan ngayon. That is considered as a moderate earthquake. Oo. Before this, yung 5.2 yung pinakamalakas, and then ngayon, okay. na naman. And so far, as of 3 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 1,263 earthquakes.
and yung magnitude range from 1.8 to 5.4. Pero kapag titingnan naman natin yung number of earthquakes since this one started last January 19, kumukonti naman yung trend. Although may araw na medyo tumataas compared to the previous day. Katulad nung yung una natin is January 19. So between January 19 to January 20, umabot ang 219. And then 20 to 21, 289. Pero kahapon nasa 100 na lamang. 100 pero medyo mas malakas. Yung kanina, kahapon yun, yung kaninang umaga, medyo malakas 5.4. Oo. Tapos ano ito, hanggang kailan to, Director? This would probably take several weeks para bago eventually mag-dissipate. Katulad yung nangyari sa Ilocos, matagal din yun, mga 2 weeks yata, yung sa may noong December 2024, earthquake storm din tayo along the Manila Trench naman. Okay. And sa Masbate, last December, meron din tayo. Hindi din natin mapipigilan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao na matakot dahil nga sa 2019 yung mangyari yung Big 3. Big 4 pa pala, sabi nyo. Hindi lang pala Big 3. Big 4, na talagang puminsala sa maraming mga kabahayan at mga ari-arian. So ito naman, ang inaasahan natin, hindi na siya lalakas pa. Well, we're hoping na hindi na siya lalakas pa. But again, hindi man talaga natin, masasabi. It may or may not lead to a bigger earthquake. Ang location epicenter ito is almost the source pala is the same as the 1976 Morogoro tsunami. Nagkaroon ng 8.1 na event, and ito yung pumitin lang more than 8,000 people. Anong fault ang gumagalaw? Noong 1976, it's still the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Ito Cotabato Trench nung gumalaw nito. That's right. Naku, mahaba yung Cotabato Trench, Director. Yes, it's 300 kilometers yung Cotabato Trench, and it's capable of generating. Yung maximum niya is 8.1. Sige. Para sa ating, at least alert na yung ating mga kababayan. Once na makaramdam na medyo, evacuate na kaagad. Mas mabuti na. Better safe than sorry. Di ba? Yes, that's right. Director, maraming salamat. Ingat po kayo. Magandang umaga. Yes, maraming salamat din po. Si Director Tonto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, huwag na imported ha. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ito po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay naisa katuparan sa pakikipagtulungan ni Dr. Helen Tan. Siya po yung naghakot talaga ng mga planting material galing ng Davao at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine Chocolate, meron pong mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At alam ba ninyo na yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate gumamit din ng mga raw material na galing sa ani ng mga magsasaka? Kaya nga po, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, Tangerine Chocolate sana ay ating tangkilikin dahil ito ay 100% gawang ating. Maganda umaga, Pilipinas! 25 anyos na babae na paulat na pinatay ng kanyang sariling asawa sa Samal, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Formal na nagsampa ng kasong parasite sa Bataan Provincial Prosecutor Office ang tatlong magkakapatid laban sa sospek na si Renato Martin Santiago matapos umano nitong paslangin ang kanyang sariling asawa na si Jenilyn Asocro Santiago, 35 anyos kamakailan. Matatanda na ganap ang krimen noong Enero 11, 2026 sa Sitio Adamson, Barangay Gugo, Samal, Bataan.
Natagpuan na lang ang bangkay ng biktima makalipas ang 2 araw bandang alas 6 ng gabi noong Enero 13, 2026 na nakasilid umano ito sa isang garbage bag. Ang suspect na isang security guard ay itinuturong responsable sa brutal na pagpatay sa biktima sa kanyang sariling asawa. Sinabi ng mga kapatid ng biktima sa DCRH News na nais umano makipagbalikan muli ng suspect sa kanilang kapatid, subalit tumanggi na ito. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagtugis ng mga otoridad upang tuluyang maharap sa hustisya ang nasabing nagtatagong suspect. Sa panayam ng DCRH News, nanawagan ang mga kapatid ng biktima sa sinumang maimpormasyon ukol sa kinaroroonan ng suspect na agad itong iulat sa mga otoridad upang mapanagot sa batas ang responsable sa karumal-dumal na krimen sa kanilang kapatid. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating masuki dyan po naman sa Pampanga. 50 anyos na ginang naman na naharap sa kasong prostrated murder, arestado sa Aguilar, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanay chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusang Kuyang Angel. Nasa kustodiya niya ngayon ng Aguilar Police Station ng isang ginang na 50 anyos na residente ng Bacnono, Bayangbang matapos itong maaresto ng kapulisan sa kanyang pinagtataguan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Mapita, Aguilar. Ayon kay Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, ang pagkadakip sa suspek ay sabisa ng warrant of arrest na nilabas ng hukuman sa kasong prostrated murder na pinagkalooban ng 200,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabiguan pa makapaglagak ng nasabing halaga ang suspek, nananatili ito sa Aguilar Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, si Derek Ramsey daw po aminadong hindi naging madali, no, para sa kanya ang hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Nakausap siya ni Morley Alineo. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Derek Ramsey at ayon kay Derek, masyadong naging worse ang kanyang buhay nang sila ay maghiwalay ni Ellen Adarna. Ayon pa sa naturang aktor, iniyakan niya umano ang kanilang hiwalayan at masyado niyang dinamdam at ito ang tunay na dahilan kung bakit nagpunta siya noon sa Japan. Well, sa totoo lang, dati-rate ay sobrang masakit para kay Derek ang nangyaring hiwalayan pero tinuruan daw niya ang kanyang sarili na makalimot at unti-unti ay nagtatagumpay siya sa kanyang pangarap. Sinikap daw nitong si Derek na ayusin ang problema nila ni Ellen pero noong mga panahon na yun ay matigas talaga si Ellen at ayaw nang magbigay ng chance sa kanya. Kaya ang tinanggap na lang ni Derek kung ano man ang naging desisyon ni Ellen Adarna. Sa ngayon ay walang girlfriend itong si Derek Ramsey na tulad sa naglalabasan na di umano ay may third party. Walang third party. Walang kasalukuyang girlfriend itong si Derek Ramsey at ayon sa naturang aktor, pag-ukulan niya ng pansin, panahon at focus ang pagbabalik niya sa showbiz. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alineo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 59 na makalipas sa alas 4. Hoy, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo po ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinuturing na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. Magandang disposisyon natin sa kinabukasan, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Ngayon, kung may mga concerns pa ho tayo, may mga katanungan pa ho tayo, mag-text ho tayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871.
Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon pa ho tayo bibili ho ng ultabayo na available sa Mercury Drug, Amesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, kung ngayon ho tayo bibili ng ultabayo, yung 30 capsules sa isang box, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oh, speaking of sakit nga pala ano itong ipinagngangalandakan ngayon ng isang senador na mabuwag daw po yung para bang i-repurpose o buwagin ang mga malasakit center. Natanong ho kasi kamakailan si Secretary Ted Herbosa sa isang press conference sa Malacanang kung mawawala na po ba ang mga malasakit centers. Ito talagang totoong zero billing ang dami na ho namin karanasan dito. Mga kamag-anak ho namin na napunta ho sa mga government hospital. Paglabas, zero billing ho talaga. Bago pa man lumabas yung zero billing program ho ng kasalukuyang administrasyon. Ang sabi ho ni Secretary Herbosa, baka i-repurpose daw po. Pwede namang, pero pwede pa rin daw makakuha ng medical assistance to malasakit center. Ang tanong, bakit i-repurpose mo? Unang-una, batas yan ang lumikha ng mga malasakit center. Pangalawa, proven effective. Walang politika. Hindi mo kinakailangan ng endorsement ng sino mang Herodes. Di ba? Basta't may sakit ka at nagpunta ka doon, kwalipikado ka. Kahit na walang endorsement. Makakabil ka ng ayuda mula po sa mga malasakit center. Pangatlo, 17 million na po ang natulungan. Base po ito sa datos ng Department of Health. Kaya magtanong nga kayo sa inyong mga kaibigan, kaopisina, mga kamag-anakan, siguradong may kakilala kayo na tulungan ng malasakit center. Sa social media, ang dami pong mga testimonial. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga pasyente nasaan naman yung mga malasakit center. Ngayon, uso ho ang guarantee letter, di ba? Nahanap yung guarantee letter. Akala ko ba bawal ng pork barrel? Bakit doon sa MAIP? Bakit na sa MAIP kinakailangan pa ng guarantee letter? Bigyan nyo na lang yan sa malasakit center. Doon sa malasakit center, wala namang Ang problema ho dito, marami ho kasi ang mga nagmamagaling na gumawa ng ngayon kung legacy ho yan ng Duterte administration. Di ba? Simple lang ho sa loob po ng kiosk o opisina ng malasakit center, may mag-a-assist na ho para makakuha ng medical assistance mula po sa DOH, DSWD, PCSO at ipinoprocess na rin po ang PhilHealth. Matagal na po yung zero billing. Matagal na ho yung zero billing na yan sa mga malasakit center. Kaya ngayon kasalanan ba ni Senator Bongo yung pagpapasa ng batas na bumuo sa mga malasakit center? Diba? Napapakinabangan, gumagana, at hindi kinakailangan ng politika. Unlike dito ho sa MAIP na ito, kinakailangan na naman ang endorsement ng politiko. Bakit? Gagamitin nyo na naman yung panibagong pork barrel? Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Next week, Valentine's month na. Nailigtas sa mga otoridad ang isang negosyante matapos na dukutin ang 3 suspect sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay Central Luzon Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, humingi ng 5 milyong pisong ransom ang mga kidnapper kapalit ng kalayaan ng biktima. Lula ng biktima ng kanyang pickup truck sa tapat ng kanyang ari-arian sa barangay Kapitan Pepe nang bigla siyang harangin at tangayin ang mga suspect. Ginamit ang mga kidnapper ang sasakyan ng biktima sa kanilang pagtakas. Pero habang mabilis na nagmamaneho palayo, nasagasaan nila ang 2 tao sa barangay Bakod. Nalaman sa naturang insidente, napilitan ng mga suspect na iwanan ng biktima sa Purok 1, barangay Bakod Bayan, habang ang sasakyan naman inabandona sa sitio Hacienda Purok 2 sa parehong barangay. Sa mabilis na follow-up operation ng mga pulis, natunton ang isa sa mga suspect sa San Miguel, Bulacan matapos itong subukang ibenta ang cellphone ng biktima.
Nakilala ang suspect na pinsan mismo ng negosyante. Isang awol na pulis. Habang nadakip din ang dalawang kasabot ito sa isinagawang operasyon sa Palayan City. Mantakin mo to. Kamag-anak niya rin yung gumawa ng katarantaduhan. Pero engot din, ano ha? Benta ba naman yung cellphone ng kanyang biktimang kamag-anak nakikid na pinsana? Buti na lang, parang ito yung tumira ng RPG doon sa sa Maguindanao, di ba? Ang ginamit na getaway vehicle, magulang lagamay sa tricycle. Hindi naabutan. Si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa, kasama na natin. Good morning, Alzar. Good morning po sa ating lahat. Malakas pa rin yung amihan at naapektuhan sa bansa, lalo sa Luzon at Visayas. Kaya nakakaranas tayo ng malamig na panahon. Yung shear line ay yung titing na lumalapit sa kalupaan at inaasang dadala ito ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ating lagay na panahon, asahan ng maulap na kanangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm sa South Leyte at Caraga. Molop din na napapaurin na may inaasang mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. Sa lalabing bahagi naman ng bansa, kasama Metro Manila, ay makakaranas ng bahagyang maulap ang kalangitan halos sa buong araw nito. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Although malakas ang amihan, wala tayong galuanan ngayong araw, pero paalala, mag-ingat pa rin ating mga kababayan na babalak o may plano pumalaot ngayong araw dahil sa katamtaman hanggang sa maalon ng ating mga karagatan, lalo-lalo na sa Luzon at Visayas. Wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ganun din sa labas nito. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama na natin, Ma'am Dana. Good morning. Ay, putol yung linya Malu. Ayan, establish natin si Dana. Ayan, Ma'am Dana, good morning. Good morning, magandang umaga po. Oy, ay Ma'am Dana, thank you sa payong ha. Ganda ng payong na pinadala mo. Anyway, teka muna. Meron na bang mga patakaran tayong ipinatutupad para sa mga ports of entry natin para dito sa Nipah virus? Kasi may mga airports na sa ang Thailand, meron na ang yung mga neighboring ng India. Tayo may anong guidelines? Sa ngayon po, wala pa po tayong natatanggap na abiso galing sa Department of Health. Similar po kasi dun sa COVID, nung COVID virus po, ang DOH po ang magbibigay ng guidance sa ating national government kung ano yung mga steps na kinakailangan if we need to tighten our borders para po sa sakit na ito. Kapag naman po magbigay sila ng abiso na kinakailangan i-implement agad, ma-implement naman po natin yan agad-agad for this particular sickness. Pero wala naman tayong direct flight from Bengal o from any parts ng di ba? Ng India. Walang direct flight to Manila or anywhere sa ating bansa. From what I recall po, wala pong direct flight, but there are certain parts of India po na meron tayong direct flight. Ah, talaga? Emanating Manila? From what I recall po, but I would have to double check. Pero ngayon wala. At this point po wala. Oo, wala. Alam ko wala naman siya. Except Thailand, di ba? May direct flight tayo pupuntang Thailand. Oo. Anyway, yun lang naman medyo siguro maghigpit na kasi naghihigpit na rin yung mga ano ba naman kung mag-test, mag-checking tayo, di ba? Pero meron naman thermal imaging pa rin, di ba? Na naka-locate pag pasok mo ng ng mga airport. Opo, andun pa rin naman po yung Bureau of Quarantine sa airport natin bago pagka-land po ng mga tao. Sila po yung nag-thermal imaging saka yung visual assessment po ng mga dumadating. Ayun, so meron pa. Anyway, number 2, yung Russian vlogger na nagsabing daw siya, meron daw siyang mga na video o na document. Unang tanong, sabi mo sa nabasa kong press release, meron naman pala talaga silang opportunity to have an access sa cellphone. Meron po pero limited lamang. So hindi po dapat nila yun ginagamit freely.
Okay. Kasi ang nangyari po parang parang nag-video siya doon ng on a regular time at nag-vlog po siya doon. But the use of their cell phone is supposedly only to contact po their family, their counsel, o kaya po yung embahada. Hindi po for vlogging at hindi po sa ganun sa Kasi hindi naman po pinagbabawal ito totally. Because hindi naman po ito kulungan but holding facility. Pero ayun nga po, sa nakita natin, mukhang inaabuso. So, dati, sino nag-iingat ng cellphone? Doon po sa nakita natin sa investigation po ng management, mukhang yung kanyang kasama po doon sa video, kung maalala niyo po doon sa video, may kasama po siyang nakahiga po sa kama. Mukhang yun po yung nagpupusilit kasi previously na po na na huli itong foreign national na ito na nagpupusilit po ng cellphone. Papasok po ng facility sa tulong po ng kanyang spouse. So, kunwari magdadala ng supplies, pero may mga may mga nakasingit pala na cellphone. So, mukhang din po, directly hindi siya, pero through his kasamaan doon. Okay. Hindi, pero yung ginagamit nila to contact their lawyer, to contact relatives, ano yun? Official cellphone yun ng facility? Noon po yung kanilang personal phone, pero yung personal phone nila, naka-safety po yan doon sa opisina ng ating warden. Ayun. Hindi, kaya nga nagtatanong tayo, bakit pa sila kailangang magpuslit kung meron naman palang allowed na ipasok pagkatapos isa-safekeeping lang ng warden? Di ba? Opo. Hindi po nila pwedeng gamitin pang vlogging yun. Talagang pangtawag lang. Oo. So yung issue ng pagpupuslit papasok, hindi issue yun. Kasi allowed naman talaga sila, but kinakailangan isurrender lang. Diba? Opo, pero yun nga po, because of sa mga nakita natin, unauthorized use po ng mga gadgets na yon. Kaya kinokonsidera pa rin po natin na hindi ito pinapayagan. So, ang nangyari tuloy ngayon, ang daming nadamay. Diba? Kasi totally, ngayon, pinagbabawal na rin ninyo. Completely, pati. Sa kagustuhan niyang mag-vlog, yung buong facility po ngayon, hindi na maaaring gumamit ng cellphone. Ang ini-implement po natin ngayon, use of landline na lamang, at saka mukhang pagagamitin pa sila ng video call booth, pero yun po, regulated at doon na sa opisina, hindi na po sila basta pwedeng makahawak ng kanilang gadget. Ba't may mga nasibak daw? May mga tinanggal dahil dito sa problemang to? Opo, actually last year pa po kasi nung yung pangyayari po, yung post ni Vitalina video, it seemed like it happened po mga June or July. So, nagkaroon na po ng mga alisan during from that period to today because of similar related activities po. So, may 3 na po na naalis sa pwesto nung nakaraang taon. And this year po, after the, nag-raid po, nag-conduct po ng massive raid for the 2 facilities nung Biyernes matapos pong lumabas ito. At nakita po ni Commissioner, marami pa rin nakapuslit na mga cellphones and gadgets. Okay. So, tinanggal po ang 2 namumuno dun sa 2 facility at saka tinanggap po ang courtesy resignation ng warden. Wow. Maraming pinahamak itong si Vitaly, ha? Hindi lang yung mga warden, kundi ang pinahamak nito yung mga kapwa niya dating detainees doon. Ay, totoo yan. Totoo yan po. Oo. Totoo yan. Busit na busit siguro itong mga ito sa kanila ngayon, ha? Ay siya, sige. Anyway, thank you Ma'am Dana, ha? Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Anytime po. Salamat po. Salamat po. Umaga. Si Dana Sandoval mula po naman sa Bureau of Immigration. Sunog, sumiklab naman sa isang bahay sa Tacloban. May-ari ng bahay nagtamo ng injury. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, good morning. Isang bahay sa lungsod ng Tacloban na nasunog, may-ari nagtamo ng paso sa kamay. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection Tacloban Chief Fire Investigator, Senior Fire Officer 2 Anthony Alvin Duran sa isang panayam
Kinilala ang biktima si Mr. Banson na sa 80 taong gulang residente ng Purok Atis, Blue Ridgeville, San Jose sa Tacloban. Tinitingnan ng bomberong open flame pinagmula ng sunog. Pumalo sa mahigit 500,000 pesos ang pinsala ng sunog. Mula pa sa 911 sa Maynila ang tawag sa bombero at agad naman nakaresponde ang mga BFP personnel sa loob lang ng 3 minuto. Ito na ang pangatlong sunog na nangyari ngayong taon sa lungsod ng Tacloban na karamihan ang pinagbulan dahil sa kandila at napabayaan na sinaing. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arrestar Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maupay nga sa mga kababayan natin dyan sa Leyte. May naman sa 20 anti-political dynasty bills sinimula ng talakayin sa Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Ruganan, Aris Joel, Mana Milky. Binuksan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang kanilang pagdinig sa hindi bababa sa 20 anti-political dynasty bills. Kasama sa mga dumalo sa hearing ay si House Speaker Faustino D. III na may akda ng House Bill 6771 at co-author niya si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa kanyang talumpati, sinabi ni D na matagal nang hinihintay ng sambayanang Pilipino ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill. Ayon kay D, halos 40 taon nang may probisyon sa saligang batas sa pantay na akses sa serbisyo publiko at nagbabawal sa maangkan sa politika pero walang enabling law. Sabi ni D, simula pa lamang ito ng mas malawak na reforma na layuning palakasin ng demokrasya, patas na pagkakataon sa paglilingkod at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Sa pinakauling LEDAC meeting, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso para aksyonan ang anti-political dynasty bills. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mana Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Maupay nga sa mga taga Santa Fe, Leyte. Opisyal lang binuwag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang Parliament ng Japan bilang paghahanda sa gaganaping snap election sa ika-8 ng Pebrero. Sa isang sesyon, binasa ng Speaker ng Parliament ang liham na nagdedeklara ng pagbuwag sa mababang kapulungan lower house ng Japan. Bilang tugon sabay-sabay na isinigaw ng mga mababatas ang tradisyonal na bansay. Bago lisanin ang kapulungan, ang pagbuwag sa 465-member lower house ay hudyat ng pagsisimula ng 12 araw na panahon ng kampanya. Matatandang inanunsyo ni Takaichi, ang kauna-unahang babaeng punong ministro ng Japan, ang kanyang intensyong magpatawag ng halalan noong Lunes. Bagamat 3 buwan pa lamang sa pwesto mula ng mahalal noong Oktubre, nakakuha si Takaichi ng mataas na approval rating na umabot ng 70%. Umaasa ang punong ministro na magagamit niya ang kanyang personal na popularidad upang mapalakas muli ang governing party matapos ang pagbaba ng suporta ng publiko nitong nakaraang taon. 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga, Pilipinas! 5:25 ang oras sa buong kapuluan. Umabot na sa mahigit 6,000 katao ang kumpirmadong namatay habang dumarami pa ang pinangangambang nasawirin sa gitna ng madugong kilos protesta sa Iran. Hindi ho kasi masyadong naibabalita ho ito, no? Sa gitna ng kaguluhan, dumating na sa gitnang silangan ang USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group kasama ang mga guided missile destroyer upang pamunuan ang anumang magiging hakbang ng militar ng Estados Unidos sa nagpapatuloy na kaguluhan ngayon sa Iran. Kasunod dito ng babala ni US President Donald Trump na hindi magdadalawang isip ang Amerika na gumamit ng dahas kung magpapatuloy pang pagpatay sa mga mapayapang demonstrador o kaya itutuloy ng Tehran ang planong mass execution ng mga demonstrador. Wala masyadong lumalabas na balita tungkol ho dito sa mga nangyayari sa loob po ng Tehran. Kinilala naman ng Department of Education ang mahalagang papel ng Khan Academy Philippines sa learning recovery at digital innovation ng mahigit 2,700 na mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
Ayon sa DepEd, mahigit 711,000 na mga mag-aaral at 12,000 na mga guro ang natulungan ng libreng digital learning platform, kabilang ang teacher training nang walang dagdag na gastos mula sa pamahalaan. Binigyan din Education Secretary Sani Angara, malaking tulong ang real-time learning data at mastery-based approach ng platform na mabilis na pagtukoy sa learning gaps at pagpapabuti ng classroom instruction. Pinarangalan ng DepEd ang mga leader ng Khan Academy Philippines bilang DepEd Heroes sa pangunguna sa malawakang paggamit ng libre at dekalidad na digital learning tools sa mga paaralan. Mamalengke muna tayo. Nasa 7th Avenue, Caloocan City ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, my buntag Kuya. Muling tumaas ng 20 pesos ngayon o hanggang 40 pesos yung presyo ng bangos. Dahil kung kahapon ay halos bumaba hanggang 320 Kuya ngayon, abay 260. 260 ang presyo ng bangos na dagupan dahil sa kulangan daw ng supply. Kaya doon nag-a-adjust ang presyo. Tumas din ang tilapia ng hanggang 150 sa dating 130 kahapon. Dahil ganoon din ang dahilan ng mga vendor dito sa 7th Avenue sa Caloocan. Pero ang galunggong na natiling 280 pesos. Isang linggo na ito, ang yellowfin 300 pesos. Hindi naman gumalaw ibang presyo ng mga isda maliban sa shrimps na hanggang tumaas ng mula 140 ay naging 160 hanggang 480 pesos yung bawat kilo. Sa presyo ng karne naman, Kuya, abay tuloy-tuloy yung pagbaba ngayon ng presyo ng baboy. Meron pa kang 270 mula sa dating 280 na naging 300 pa ito noong nakarang linggo. Ang pork chop, 300 pesos. Ang giniling, 280. Patahulihan, 280. Ang pataunan, 320. No, abang liempo ay bumaba ng 320. Ang kabig, 500. 460 ang baka. Sa presyo naman ng prutas, Kuya, ay hindi naman gumalaw yung mga presyo. Pero yung isa sa mga kamatis, yung kamatis, patuloy pang bababa ang presyo mula sa dating 250 pesos pa rin ngayon, Kuya, ang presyo. Kaya yung iba, umapakyaw ng kamatis dahil maliban sa pwedeng pangsalad ay pwede rin ito sa maraming luto sa kusina. Ang presyo naman ng bigas mula 35, ang maganda-ganda na yung 40 pesos. Yung itong 60 pesos, ito yung red rice, asmin 53, brown rice 56, yung Japanese rice 56 pesos, yung balagkit naman merong 58, 80 at ang pinakamagandang presyo rin dito yung 100 pesos. Yan, Kuya Jel, ating price monitoring report para rin dito. Dito natin yung Grace Park sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Oy, babala sa mga mahihilig ng mga matatamis na inumin. Yung sobrang asukal daw po, nakakapanot. Tabi-tabi po sa mga O-Club. Good morning, Big Lima. Nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa koneksyon ng pag-inom ng mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks, energy drinks at sweetened juices na nakapagpapataas ng panganib ng male pattern hair loss o pagkapanot. Batay sa pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa Tsinghua University, natuklasan ang mataas na pagkonsumo ng asukal ay may direktang kaugnayan sa pagnipis ng buhok, lalong-lalo na sa mga lalaking may lahi o gene ng pagkapanot. Ayon sa mga siyentipiko, ang labis na asukal ay nagdudulot ng dalawang pangunahing epekto sa katawan na nakasasama sa buhok. Una, yun daw pong insulin spikes. Ang biglaang pagtaas ng insulin ay nakakaapekto sa androgen hormones. Ang mga hormone na ito ang nagiging sanhi ng pagliit ng mga hair follicle. Inflammation, pamamaga o systemic inflammation sa katawan dahil sa asukal at alkohol na sumisira sa kalusugan ng anit at nakapagpapabagal sa pagtubo ng buhok. Ayan, buti na lang si Ray Taladro, ginagaya si Jesus Christ. Nagpahaba ng buhok, Pero, Ray,
Hindi macho dating mo dyan eh. Mas mukha kang bading eh. Ito. Bukod dito, ang sobrang asukal pala at alak ay nakahahad lang din sa tamang pagsipsip ng sustansya o nutrient absorption na kailangan ng katawan para mapanatiling matibay ang bawat hibla ng buhok. Aba! Bagamat aminado ang eksperto na ang genetics o lahi at ang stress pa rin ang pangunahing sanhi ng pagkakalbo, pagnipis ng buhok. Malaki ang papel ng nutrisyon upang mapabagal ang paglala nito. Kaya pinapayuhan ho ang mga lalaki na gawin ang mga sumusunod upang mapangalagaan ang kanilang mga buhok. Bawasan ang asukal at pag-inom ng alak. Pangalawa, kumain ng pagkaing mayaman sa protina. Ayan na, yan daw po inyong gagawin para hindi kayo maging oklab. Ayan na, yung batang-bata pa, mukhang obispo na. Umaga, Pilipinas! Pagpapalakas ng kahandaan sa panahon ng kalamidad, tinalakay naman sa pulong sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang Office of Civil Defense at Department of the Interior and Local Government kasama ang Department of Budget and Management. Tinalakay sa meeting ang mga hakbang para pabilisin ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad na tinamaan ng kalamidad. Ayon kay Recto, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mabilis at napapanahon ang pagdating ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Binigyang diin nito ang pangangailangang pasimplehin ang proseso ng pag-aproba ng mga kahilingan ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang delay sa paglalabas ng tulong. Kaugnay nito, inatasan ni Recto ang mga ahensya na tiyaking ang pondo mula sa National DRRM Fund sa ilalim ng Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program ay magsisilbing tulong at hindi hadlang sa agarang aksyon sa mga lugar na apektado. Nangako naman ang DBM, OCD at DILG na magtutulungan para sa mas mabilis at maayos na pagtugon ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Good morning kay Chairman Roland Paulino. Mayor Senny Mendoza, magandang umaga po sa inyo, ha? Ambassador Hariang Ping, good morning. Ganda, umaga din kay Justice Energito at Justice Max De Leon. Justice Maidas Marquez, si Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, nanay po ni Justice Villanueva na nakatutok din sa atin araw-araw. At syempre si Chief Justice Alex Gasmundo. May mga justices ngayon na nasa Cagayan de Oro. Meron ho silang mahalagang pulong doon. Kaso naman ni Senator Bato de la Rosa ipinapaubaya na sa Senate Ethics Committee. Detalye ng balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond? Magdedepende ang liderato ng Senado sa rekomendasyon ng Senate Committee on Ethics sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na pumapasok sa trabaho. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, nagpasabi na si dating Senador Antonio Trillanes na maghahain siya ng reklamo sa Senate Committee on Ethics pagdating ng buwan ng Marso na siyang pang-anim na buwan na hindi pagpasok ni Senator Bato. Ano man ang rekomendasyon ng Ethics Committee ay masusing pag-aralan ng liderato ng Senado. Aminado si Lacson na kabilang sa napag-usapan ay ang suspension ng sweldo ni Senator Bato. Ngunit sabi ni Senate President Tito Soto ay kailangan nilang repasuhin ang kanilang rules kumpara sa umiiral na civil service law. Kaugnay nito ay nagpasabi na rin si Senator Ping Lacson na mag-i-inhibit ito kung may rekomendasyon na patawan ng parusa si Senator Bato dahil sa matagal nitong pag-absent sa trabaho. Sabi ni Lacson, wala siyang moral ascendancy dahil nasa pareho siyang sitwasyon, may git 15 taon na ang nakalipas. Nasa 15 buwan siyang nagtago ng panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. At sa showbiz, si Matet de Leon. Binanata ng mga komento ng netizens kaugnay ng hidwaan nilang magkapatid. Susmi naman. Birthday pa naman ngayon ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Gaban. Ano ha? Happy birthday, Admiral ha. Detalye ng balitang ito mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Halatang may hidwaan pa rin ang magkakapatid na Lotlot De Leon, Matet, Kenneth at Kiko sa kay Ian De Leon dahil hindi pa rin sila nakikitang magkasama sa mga mahahalagang okasyon ng pamilya. Kagaya nitong nakaraang kasal ng bunsong kapatid nilang si Kenneth, tanging si Ian lang ang wala kaya ang daming netizens ang nag-comment na tila nakakaalam sa hidwaan nilang magkakapatid. Inamin naman ni Lotlot na hindi raw sila nagkakausap ngayon ni Ian at ang duda ng lahat ay may kinalaman ito sa mga naiwang properties ng namayapang superstar na si Nora Honor. Hindi lang sila nagsasalita tungkol dito at nilinaw lang ni Lotlot na pagdating sa mga naiwang mana ng kanilang ina ay si Ian lang daw ang nag-aasikaso nito. Hindi raw silang apat na inampon ng namayapang superstar. Dahil dito kung ano-ano ang mga komento mula sa mga fans na ikinagalit na mismo ni Matet. Ang sabi ng aktres ay huwag na raw sanang idamay ang kapatid nilang si Kenneth dahil sa wala roon sa kasal nito. Obvious na si Ian ang tinutukoy niyang wala. Matindi ang mga pahayag na ipinost ni Matet sa kanyang Facebook account. Bahagi ng mahaba niyang FB post, ang sabi nito, wala kaming obligasyon na mag-explain sa inyong lahat dahil pinipili lang namin kung ano ang willing kami i-share sa lahat. Yung iba, amin na lang. Napakadali. Sabi pa nito, napakadali para sa inyo to judge us. Sinasabihan ko na kayong lahat na magsisimula ng mawala ng bigat sa amin ang opinion ninyo dahil hindi na kami magbabasa ng mga pinagsusulat ninyo na walang kakwenta-kwenta at bulok. Humihingi din kami ng pasensya sa lahat ng mga may good comments. Hindi na po namin mababasa yon pero salamat sa inyo na may mga matuwid na pag-iisip at maayos ang pag-uugali. Sa totoo lang, wala nang ginawang tama kaming mga apat na ampon ng nanay namin si Miss Nora Honor. End of quote. Yan po ang ilang sa mga sinabi ni Matet dahil sa matinding galit nito sa mga ipinopost o mga komento dito sa nakaraang kasal ng kapatid nilang si Kenneth De Leon. Gorgirula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga, mas pinaigting pa ng Bureau of Internal Revenue ang transparency ng kanilang tax audit sa pamamagitan ng mga bagong reforma. Kabilang dito ang pagbabawas ng assessment units at paglulunsad ng verifier platform para sa mga ini-issuing letter of authority na inabuso ng matagal ng ilang mga tauhan din ho ng BIR noong nasa ilalim ito ng pamumuno ni Commissioner Lumagi. Ito ay sa harap na nagpapatuloy na tax audit ng BIR makarang alisin ang 2 buwang suspensyon sa pag-i-issue ng mga LOA o LOA at mission order na ngayon ay iniimbestigahan pa rin ho ng Senado. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, sa ilalim ng bagong sistema, pahihintulutan lamang ang BIR na mag-issue ng LOA sa isang taxpayer isang beses kada taxable year. Meron na rin na niyang LOA verifier sa mismong website ng BIR kung saan maaaring veripikahin ng mga taxpayer ang pagiging lehitimo ng natatanggap nilang audit order. Bukod dito, isasara na rin ang BIR ang kanilang VAT audit section. Nako, eto ho magandang ginawa ho ninyo ha. Marami hong yumaman dyan na commissioner ha. Yan din ang audit task forces na para malimitahan lamang sa regional offices at dedicated units gaya ng large taxpayer service ang kapangyarihan para i-assess ang audit transaction. Ayos yan, Commissioner Charlito Mendoza. In fairness kay Commissioner Mendoza, nagkaroon ho siya ng balasahan dyan sa Bureau of Internal Revenue. Ano ha? At kahit yung may mga kaso pa at kasalukuyang pang iniimbestigahan ng Senado, binigyan niya ng pagkakataong ma-promote. Sarap ng buhay, ano? Iniimbestigahan na may kaso pa. Na-promote pa. Ano? Sana all. Ayan, ha? Sikat at malaking supermarket sa Quezon City na susunog. Uy, nasa galimang alarma na daw po. Ayon po kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, wala pang 30 minuto ay agad na itinaas sa kalimang alarma ng Bureau of Fire Protection itong sunog na sumiklab sa Lander Supermarket na matatagpuan dito sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Ito'y malapit lamang, Kuya Angel, dito sa may SM Fairview na amin nang tutunguhin sa mga oras na ito. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report, Kuya Angel, dahil ilang mga bumbero na ang dumaan dito sa aming kinaroroonan. Nagmamadaling mga bumbero dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Una.
na Pilipino. Maraming salamat, Bal Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding proval cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5. Ang 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Hoy, sa mga nag-iisip pa ng pangregalo ngayong Valentine's Day, aming nire-recommenda tangerine chocolate. Natulungan na ninyo ang inyong mga kababayan magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon na pangiti nyo pa ang inyong mahal sa buhay. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Mag-text po kayo sa 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. Ayan ha. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. Sa mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. maganda umaga, Pilipinas! Comelec suportadong mga hakbang laban sa political dynasties. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel at tiniyak ni Comelec Chairman George Serwin Garcia ng buong suporta ng komisyon sa ano bang panukalang maglalakip ng provision sa kontra-political dynasty sa saligang batas. Ayon kay Garcia, wala ng question na kailangang maisulong ang nabanggit takbang at naniniwala siyang maaari itong maisikatuparan sa ika-20 Kongreso. Apela ng Port Chief, dapat malinaw niya tiyak na maikli at malawak ang magiging batas upang matiyak ang epektibong pagpapatupad dito. Babala pa ni Garcia, maaaring hindi questionin sa Supreme Court ang kabisbong batas ng Kongreso. Ngunit posibleng magkaroon ng problema sa implementing rules and regulation o IRR na ipatutupad ng Comelec. Lalo na anya kung hindi malinaw ang intent o layo ng Kongreso sa anti-political dynasty law. Nasa saligang batas na anya ang polisiya laban sa political dynasty at inatasan ng Kongreso na magbigay ng definition at gumawa ng kaukulang batas. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Chinese vessel naman sa West Philippine Sea, dumarami pa. 55 na daw, sabi ni Edniel Parosa. RH52, Edniel, good morning. Kuya Angel, sa gitna ng palitan ng tirada ng ilang opisyal at tagapagsalita ng Pilipinas at China, lamobo pa sa 55 bilang ng Chinese vessels sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Mula Enero 18 hanggang 25, naispatan ng Armed Forces of the Philippines sa mga barko ng People's Liberation Army, Coast Guard at kanilang maritime militia sa mga bisinidad ng Pag-asa Island, Paudi Masinloc, Escoda Shoal at Ayungin Shoal. Higit doble ito sa karaniwang average na namumonitor ng Philippine Navy. 25 sakyang pandagat lang ng China sa mga nabanggit na teritoryo. Kasabay nito ay giniit ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Illegal pa rin ang presensya ng Beijing malapit sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. Ito ay sa kabila ng pagsagip ng CCG sa mga Pinoy na sakay ng tumaob na MV Devon Bay na tila umano ginamit na bilang propaganda. Ani Trinidad, hindi pa rin ito mabubura ang nagdaang mga coercive at agresibong aksyon ng China sa karagatan. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Sino ang taga-senado na lihim palang masaya dahil sa nagpapatuloy na mga investigasyon kaugnay ng mga ghost
mga multo. Dami dyan, di ba? Ghost project, ghost testimony, ghost witnesses, ghost receipt, ghost collection, anything goes. Ayan. Happy daw itong taga-senadong ito. Bakit? Aba, hindi biro kaya 100 manok. Maganda umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Abay, ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sila, ganda, kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 7 minuto pa bago mag-ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, kumusta ka na ha? Sabi ni Prof. Andy, nagpapasalamat siya sa kanyang internet provider. After daw ng matagal na paghihintay niya at incompetent na technician, na-install na rin, naibalik na rin po ang kanyang internet service. Ayan. Good morning, Professor Andy Pereria. Police deployment sa paligid ng Malacanang, normal lamang sa gitna ng issue ng korupsyon. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle, yuhu. Nawawala si Giselle, ay naputol. Patuloy na lumalalim ang kontrobersiyang kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos sisiwalat sa isang investigative report ang mga mamahaling ari-arian nito sa ibang bansa na iniuugnay sa kanya. Sa gitna ng mainit na pagsusuri sa issue ng flood control projects, natuklasan ang isang pattern ng pagbili ng multi-million peso properties gamit ang kumpanyang pinatatakbo ng malalapit na kasamahan, kaibigan at fraternity brothers ng dating House Speaker. Kabilang dito ang isang mansyon sa exclusive Soto Grande community sa Spain na binili ng Singapore registered company na may pangalang Cecil Property Pte. Limited noong January 2024. Base sa real estate listing mula 2021 hanggang 2023, tinatayang nasa pagitan ng 444.5 billion pesos hanggang 471.8 million pesos ang halaga ng nasabing mansyon na may lawak na 2,019 square meters at may 16 na kwarto. Balupit, ano ha? Pero huwag kayong mag-alala, hindi lang ho si dating Speaker Martin Romualdez ang nag-shopping ng lupa. Meron ho tayong hawak na may ebidensya. Merong isang kasisibak na opisyal din. Sangkaterma ang naipundar na mga ari-arian. Balikan muna natin si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, iginiit ng National Capital Region Police Office na normal pa rin yung kanilang police deployment sa paligid ng Malacanang sa gitna ng tumitinding issue ng korupsyon. Sa pagtatanong ng DZRH, sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin na parehas lamang walang pagbabago sa mga nakatalagang pulis doon. Dinadagdagan lamang anya ito kapag may scheduled na mga kilos protesta malapit sa palasyo kabilang nasa Mindiola. Sabi pa ni Abirin, mga taga-Civil Disturbance Management Unit ng Hanay ang idinideploy kapag ganitong pagkakataon. Pero pagkatapos ng pagkilos, pull out na rin ang deployment. Pakinggan natin. Yung deployment po natin sa Malacanang ay parehas pa rin po. Nagdadagdag lang po tayo kung may scheduled rally po doon sa CRP sa Mindiola. At ang idinadagdag po natin doon ay yung mga CDM personnel po natin. The moment na wala na pong rally ay pinupull out na rin po natin yung deployment po natin. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Dos por dos, susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi ho ni Sun Tzu sa kanyang aklat na Art of War.
o The Art of War. If your opponent is prone to anger, seek to irritate him. Ay, kaya ba ng ospital? 2x2, susunod na just a while, 1 minuto na makalipas ang ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!